Okay, so magsimula muna po tayo bago tayo dumako sa atin pong crossover session 1. Okay, for our day 2. So ano muna tayo, encourage muna tayo ng Word of God. So our topic will be still standing, still following. Yeah, this one. Nakikita niyo po? Still standing and still following. Yan. Amen. Grabe, no? Sa dinami-dami ng mga problema, lahat ng mga kabigatan, kung iisipin lang natin, lahat ng mga nangyari ngayon 2025, we praise God dahil hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Nakatayo pa rin tayo, may lakas pa rin tayo, at patuloy pa rin tayong sumusunod sa atin pong Panginoon. Sumusunod sa atin pong Panginoon. So makikita natin po sa Psalm 126 verse 3. Psalm 126 verse 3. Sabi dyan, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Psalm 126 verse 3. "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." And in Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Sabi naman po dyan, "Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing." Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. So napakadami ng ginawa ng Lord sa atin ngayong 2025. Pero, dito sa verse na binasa natin ng Isaiah, forget the former things. Do not dwell on the past. Bakit? Kasi meron pa siyang mga bagong gagawin sa buhay natin ngayong susunod na taon. Amen po ba? So hindi natin, yung kakalimutan natin. So kakalimutan natin lahat ng mga weights, lahat ng mga kabigatan, all the hurts and pains. Pero syempre, babaunin po natin ang mga lessons po doon. So do not dwell on the past. Ibig sabihin, sama-sama tayong mag-move on, sama-sama tayong mag-move forward ngayong 2026. We will not dwell on the past anymore. Okay? Alam nyo po, wala na tayong magagawa eh. Wala na tayong magagawa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Wala ka nang mababago dyan. Okay? Nangyari na yan. Like ko pong sinasabi sa inyo na ang meron lang po tayong control, okay? Pero syempre God is in control pa rin. Doon sa iisipin po natin at pagdesisyon na gagawin natin ngayon. Okay? So lahat ng mga mangyayari sa iyo in the future ay resulta lamang ng mga pagdedesisyong pinili mong gawin ngayong araw na ito. So again, if you want your 2026 to become successful, you need to choose wisely now, today. Kailangan mo nang magdesisyon ngayong araw na to. Okay? Kailangan ngayong araw na to, magdesisyon ka na. Gumawa ka na ng mga bagay na magiging maganda ang resulta in the future. Amen po ba? Kaya itong ginagawa nating pagde-devotion, itong ginagawa nating pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw, ay magandang panimula po. As we stand on the last day of 2025, ngayong araw na ito, we are standing on holy ground. So this year, carried prayers that were answered. May mga panalangin. Sino po dito ang merong answered prayers ng 2025? Meron po ba? Siyempre, di ba? Lahat tayo. Meron tayong answered prayers ngayong 2025. Pero, may mga panalangin din na hanggang ngayon ay hinihintay po natin. Naghihintay po tayo na magkaroon ng katugunan. Amen? So it held victories we celebrated and losses we never expected. Meron tayong mga victory
na pinagdiwang na natin at may mga pagkatalo tayo na hindi natin ina-expect na mangyayari. Some things ended. May mga relasyon na natapos. Tama? Some relationships shifted. And some dreams changed shape. But here is the truth that must anchor us today. Ito, pakinggan yung maigi. If you are still breathing, God is not finished with you. Kahit na naman ang nangyari ngayong 2025, kung ikaw ay humihinga pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. May mga kabiguan ka man, may mga katagumpayan ka man. Habang ikaw ay humihinga, hanggat ikaw ay humihinga, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Meron pa siyang kayang gawin. Meron pang pag-asa, kapatid. Okay? So hindi tayo nakarating ngayong huling araw ng 2025 dahil na, parang aksidente lang. Hindi po. Dahil sa biyaya ng Diyos kaya tayo nandito sa huling araw ng 2025. Nandito po tayo. Amen. So today, ngayong araw po na ito, hindi po ito patungkol sa pagtatapos o pagsasara ng isang taon. It is about recognizing the faithfulness of God in every season of 2025. So let's just take a look back ngayong 2025. Let's take a look back. Tanawin po natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Tanawin po natin kung paano hindi nagkulang ang Diyos sa ating mga buhay. God's not done with us. Amen. Writing your story in His perfect plan to us. Amen. Let us recognize the faithfulness of God. Naging mabuti ang Panginoon, naging tapat siya sa kabuuan ng ating pong 2025. Ala, ano ko na naman. Amen. So, 4 points na iiwan ko po sa atin sa araw po na ito. Number 1 po, hello po Ate Aileen, Happy New Year po. Number 1, God was faithful even when the year was hard. God was faithful even when the year was hard. Hindi naman lahat naging magaan ngayong taong to. Hindi naman lahat naging smooth, di ba? May mga nagbago, may mga shiftings na nangyari sa buhay natin ngayong 2025. Pero alam nyo kung sino lang yung hindi nagbago, si Lord. So God remained faithful to us. Kaya anong sabi sa Lamentations chapter 3 verse 22? Through the Lord's mercies, we are not consumed. Through the Lord's mercies, we are not consumed. Because His compassions fail not. Hindi tayo binigo ng Panginoon. Salamat po sa Kanyang kahabagan at salamat po sa Kanyang walang hanggang biyaya. It's okay, Ate Fel. Praise God po. You're here po. Alam niyo, 2025, siguro para sa karamihan, was not an easy year. It was not an easy year. So may mga ilan na may mga laban na sila lang ang nakakaalam, mga silent struggles. May ilan na nawalan ng mahal sa buhay. May mga pagkakataon po na parang nararanasan natin nasaan ng Panginoon, parang ang tahimik ng Panginoon. But I always tell people that absence or silence never meant absence. Hindi porket tahimik, ibig sabihin wala na siya. Silence never meant absence.
So God was faithful in the strength He gave you to keep going. Kasi hindi ka naman makakarating dito sa huling araw ng 2025 kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos. Even when you didn't understand the process, di ba may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo naintindihan? Bakit nangyari? Bakit ganito? Bakit ganito yung naging proseso? And sometimes those process are very painful. Sobrang sakit po nun. Amen. May mga masakit na nangyari sa atin ngayong 2025 na until now, hindi pa rin natin nauunawaan kung bakit nangyari. Pero isa lang ang napatunayan natin. Kaya ka nandyan ngayon. Kaya tayo nakatayo sa huling araw ng 2025 ay dahil binigyan tayo ng lakas ng Diyos. Dahil tapat siya. Dahil tapat ang Panginoon, nagbigay sa atin ng kalakasan for us to keep going. Everybody, lagay natin sa live comment, keep going. Keep going. Magpatuloy ka. Sumunod ka. Patuloy kang lumakad. Keep going. Amen. Keep going. Keep going. Amen. Praise God. Keep going. Sometimes, sabi dito, the miracle is not what changed around you, but what God preserved within you. Ang ganda po nito, no? Sometimes, the miracle is not what changed around you, but what God preserved within you. Minsan kasi iniisip natin na ang himala ay kapag nakatanggap tayo or may nagbago sa buhay natin. Sometimes, ang connotation ng mga tao, kapag may himala, ibig sabihin may nagbago sa paligid natin or may nangyari sa atin. Pero sometimes daw, ang himala ay yung mga bagay na pinreserve ng Lord sa atin, sa kalooban po natin. What God preserved within you. Alam mo, yung hindi mo pagbitaw sa Diyos, yung pananatili mo sa Kanya, yung pagpili mo sa Kanya na, Lord, kahit na anong mangyari sa akin ngayong taong to, magpapatuloy ako sa iyo, it's a miracle. Isang himala po yun. Kasi hindi lahat ng tao ay nakapagpapatuloy eh. May ilan na bumitaw na, may ilan na sumuko na, may ilan na nag-backslide, nanlamig na sa kanilang pananampalataya. But imagine here you are. It's a miracle that you are still here, that you still love the Lord, you still want to follow and trust Him. And I believe it's a miracle na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord, because I'm still standing. I'm still following you, Lord. Himala po. Yung buhay at humihinga pa tayo ay himala mula sa Panginoon. So, totoo yun. God was faithful even when the year was hard. Hindi ko na po ipapaisa-isa sa inyo yung mga bigat o mga pasakit na nangyari sa inyo ngayong taon. Baka maiyak pa kayo. Baka magkaiyakan pa tayo kapag binalikan natin yung mga painful experiences natin this 2025. Siguro ang gusto ko ipaalala sa inyo ay yung mga ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang mga aalalahanin po natin kung paano naging tapat ang atin pong Panginoon. That even when the year was hard, God is so faithful na ginawa niyang madali para sa atin. Kasi alam mo yung mga panahon, pas nakakaiyak mga message pa lang ni God. Amen po. Kasi di ba may mga panahon talaga sa 2025, ako ilang beses din ako umiyak. May mga plot twist din ng buhay ko ngayong 2025. Hindi ako umiiyak, hindi kasi ako ganun iyakin eh. Pero
naiiyak ako kapag nararamdaman ko yung presence ni Lord. At hindi ako umiiyak sa harapan ng mga kaibigan ko. But there were two instances. Na naiyak ako sa harapan ng mga kaibigan ko ngayong taon. 2 pagkakataon lang. Yun talaga yung parang hindi ko na naiintindihan, hindi ko na maunawaan. Nasasaktan ako. Sobrang nasasaktan talaga ako sa mga nangyayari. Pero, thank you Lord. I'm still here. December 31, 10:53 a.m. Nagsasalita pa rin ako. Buhay pa rin ako. Humihinga pa rin ako. Ibig sabihin, hindi pa nga tapos si Lord sa buhay ko. Doon sa mga panahon na yon na parang hindi ko na kaya, sa mga panahon na parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa, ang Diyos nandyan lang siya. Hindi niya tayo binitawan. Amen, Ate Rose. Hindi niya tayo binitawan. No? Amen. Yun, sabi ni Tita Cynthia, ang pinakamagandang nagawa ni Lord sa akin sa 2025, nilayo niya ako sa maling tao. Amen. Sino dito nagpapasalamat dahil nilayo siya ni Lord sa maling tao? Meron ba? Amen. Alam nyo, may mga natapos mang relasyon ngayong 2025. Hindi dahil may mga relasyong natapos hindi dahil ginusto mo pero dahil kailangan. Grabe. Hindi ba? May mga relasyon na natapos hindi dahil gusto mo kundi dahil kailangan. At yung mga pagtatapos na relasyon po na iyan, hindi po yan rejection. Again, it's redirection. Okay? It's just redirection. So whatever relationship that was ended this year 2025, let's just believe for God's best plan. For God's best plan. May maganda siyang plano sa iyo at may maganda rin siyang plano dun sa mga tao na yon. Okay? Pareho na may magandang plano ang Panginoon sa inyong buhay. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Yeah, God's protection, God's redirection. Ako po, naghiwalay lang kami ng boyfriend ko dahil dinasa ko ng presyon? Ano yung presyon? Yan. Praise the Lord. Amen. Tama. May plano pa rin ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Mamaya, magagawa ako ng video contents. Mag-comment kayo doon Mamaya, after nito, gagawa ako ng video content. Mag-record ako. Sobrang thank you, Lord, kasi sobrang random person ng Krishna. Wow, God bless you. Amen. So that is point number 1. God was faithful even when the year was hard. And point number 2. Not everything you lost. Ganda nito. Not everything you lost was a loss. Amen? Not everything you lost was a loss. Tama ba yung pronunciation ko? Loss or lose? Tama, loss nga. Kasi lose, L-O-S-E. So, not everything you lost was a loss. Sa John chapter 15 verse 2, John chapter 15 verse 2, sabi dito, He cuts off every branch in me that bears no fruit, so that it will be even more fruitful. So alam nyo na, kung bakit may kina-cut off si Lord sa ating mga buhay, yun yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin para mag-grow tayo. No? May mga tatanggalin siya sa buhay natin na hindi na significant Kasi
Parang ito yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow. So this year, required letting go. John chapter 15 verse 2. Yan, yung nakapin po, John 15 verse 2. So this year required letting go. May mga relationships nga, may mga connections na nagtapos. May mga plano ka na nabigo, tama? Some plans failed. So some doors closed painfully. May mga pintuang nagsara. Okay lang sana kung nagsara, kaso ang masakit, yung pagsasara masakit. But what if God was not punishing you? What if He was just preparing you? Na kahit gaano kasakit, na kahit gaano kahirap ang mag-let go at magtapos ng isang koneksyon o ng isang relationship, o kahit gaano kahirap mabigo sa mga plano mo sa buhay, hindi para ito parusahan ka, kundi para ihanda ka ng Panginoon. Inihahanda ka ng Panginoon. And God often removes what distracts us from our calling. What we called loss, heaven called alignment. Sa paningin ng mga tao, kawalan. Pero sa Panginoon, divine alignment. Divine alignment. May inaayos ang Panginoon. Meron siyang inihahanda. Gusto lang niya na maging in order ang lahat ng bagay sa buhay mo. Tinatanggal niya ang lahat ng mga distractions. Tinatanggal niya ang lahat ng mga bagay na magpapahirap, magpapabigat, magpapabagal sa iyo. Lahat ng mga bagay na nawala, ngayong 2025, ay paglalayo lang ng Diyos sa lahat ng mga distractions. Yung mga bagay na nawala na yan ngayong 2025 ay para mabigyan ng bagong space ang paglago mo ngayong 2026. Amen? Kaya magpasalamat ka sa mga tao, sa lahat ng mga bagay na nawala sa iyo. Even opportunities. No? People, things, opportunities, relationships. May plano pa rin ng Panginoon kung bakit nawala yan, kung bakit nagtapos yan. And sometimes nga, 'di ba, masakit. Masakit yung pagsasara. Pero again, it is not to punish you, but for God to prepare you. To prepare you. Amen. Gusto ni Lord mag-grow ka ngayong 2026. Yeah, losing loved ones is different. No, yung pagkawala ng mahal sa buhay. Alam nyo, natutunan ko lang na yung sakit po na mawalan ka ng mahal sa buhay, hindi siya totally mawawala eh. Pero makakasanayan mo na lang siya. Na wala na. And then the presence of God will really be your comfort. Napakalaking tulong ng presensya ng Panginoon. Ako, para maka-move on ako doon sa pagkawala ng kapatid ko, talagang that was the time when I fully surrendered my life to Jesus. I think that was the time na talagang naglingkod ako sa Kanya 100% sa Lord. Ayun, binigay ko talaga lahat sa Panginoon. So iba yung sakit na mawala ng mahal sa buhay. Pero again, it is the comfort, the love of God na ang magtatawid sa iyo. Okay? Ang pagmamahal at presensya ng Panginoon sa buhay mo. Yes, KLY, God bless you. God bless you.
Yes. Totoo. Pero alam nyo, yung nangyari sa kapatid ko ngayon, ang naging daan para yung tatay namin ay makakilala kay Lord. Yun yung time na naging active siya sa church. Yun yung time na naglilingkod siya. Yeah, that was the time. Siguro bago mawala yung kapatid ko, isa yun sa mga panalangin niya. No, na lahat kami makakilala kay Lord, maglingkod, and all. God is my anchor in all of my heartaches. Amen. Kaya ulitin ko lang, hindi lahat ng pagkawala ay punishment para sa'yo. Hindi ito para pahirapan ka. Hindi ito para saktan ka. Ito ay paghahanda ng Diyos para sa patuloy mong paglago. Ito ay paghahanda ng Diyos para sa mas dakila, mas magandang plano niya sa buhay mo. After your breaking will be your breakthrough. Amen. Ang hirap niyan, pero grabe, surrendering while grieving is a different level of faith. Tama, Arian. Alam nyo, na-realize ko lang din, one of my realizations, kailangan pala talaga maranasan mo yung sakit. Like, hindi mo pwedeng skip yung process ng Panginoon. Hindi mo siya pwedeng skip. May mga process ng Lord na kailangan mong daanan. And yes, it's intentional. God is so intentional na kailangan mong maramdaman yan, kailangan mong maranasan yung sakit na yan. Para saan? Para makarelate ka doon sa mga tao. Para maramdaman mo yung nararamdaman nila. Kasi madaling mag-encourage, madaling magbigay ng payo, madaling magbigay ng counsel. Pero iba kapag napagdaanan mo. No, iba kapag napagdaanan mo, naranasan mo mismo yung sakit na yon, yung pain na yon, yung experience na yon. Mas magiging powerful kapag nag-share ka doon sa mga tao. 'Di ba? Kaya salamat. Salamat, Lord, sa mga experiences na yon na dumaan sa atin. Na kahit masakit, meron pa rin siyang plano. God is just refining all of us, no? Nire-refine lang tayo ni Lord. Okay, so pasalamatan natin yon. Pwede ba bang sabihin mo, Lord, salamat sa mga koneksyong nagtapos, sa mga relasyong natapos, sa mga nabigong plano, sa mga pintuang nagsara kahit masakit. Maraming salamat po. Inihahanda mo lamang ako. In Jesus' name, Amen. Salamat, Panginoon. Amen. Yes. So number 3, you are still called, still chosen, still loved. Kahit na ano pa nangyari sa buhay mo, tandaan mo, tinawag ka pa rin ng Diyos. At lahat ng mga tinawag ng Panginoon, walang tao na kayang magpatigil sa'yo. No man can pull you down. Kapag ang Diyos, ito na po. Warm water. Yeah. Walang tao na makakapagpatigil ng plano ng Diyos sa buhay mo.
Walang problema, walang pagsubok, walang kadiliman, walang kabigatan na kayang magpatigil ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ano ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 6? Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi dyan, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, ay tatapusin niya ng may katagumpayan. Amen? Ano mang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya ng may katagumpayan. Your mistakes in 2025 did not cancel your calling. Your delays did not disappoint God. Amen. Your failures did not surprise Him. God's grace carried you through this year. Ang biyaya ng Diyos ang nagtawid sa atin ngayong taong ito. Yes, we may be tired, but we are not defeated. We may be stretched, but we are not abandoned, and we may be changed, but we are still called by God. Tinawag pa rin tayo, pinili pa rin tayo, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Sapagkat kung ano man ang sinimulan niya sa ating buhay, nandoon ang katagumpayan. Amen and amen. Lahat ng mga bagay na iyan, hallelujah, ay paghahanda ng Diyos sa atin para sa ating katagumpayan. Alam nyo, kahit na ang tingin mo sa sarili mo, punong-puno ka ng mga pagkukulang, kahit feeling mo you are hopeless, Saijay, but you are still called, chosen, and loved by God. Pinili ka na niya bago mo pa siya piliin. Minahal ka na niya bago mo pa siya mahalin. Grabe yung grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Noong mga panahong hindi mo pa siya naiisip ka na niya. Noong mga panahong hindi pa mahalaga sa'yo ang relationship mo sa Lord, pinapahalagahan ka na ng Panginoon. What kind of love is that? Even though we are sinners, not just you, but all of us. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may nagagawang mga pagkukulang. And yes, God demonstrated His love for us while we were still sinners. God loves you. God hates sin, but He loves sinners, just like you and me. Amen. Parang pwede na nating tapusin to, no? We may be tired, but we are not defeated. Amen. Mapapagod ka lang pero hindi ka talunan. Hindi ka magagapi. And number 4 and the last. Number 4. Nakakaiyak, sobrang buti ng Lord sa buhay natin. Alam nyo, kapag nanonood kayo ng live stream, tapos may iba kayong ginagawa, tapos biglang, nangusap sa akin si Lord, parang, para sa akin to Tapos parang magsa-self-reflect ka, tapos bigla ka na lang maiiyak. Yung kahit na may ginagawa ka, bigla na lang tutuloy yung luha mo, kasi, grabe ka, Lord. Alam mo yon, yung ganung pakiramdam, na kahit nagtatrabaho ka, nakikinig ka, may iba kang ginagawa, tapos biglang parang it hits you so hard yung sinasabi ng Word of God. Tapos parang bigla ka mapapaisip, oo nga no. Oo, dito sa live stream,
parang magkakaroon ka ng mga realizations na, uy, para sa akin to. Uy, ako to. Kilala ba ako ni Pastor? Kilala ba ako ni Kuya? Parang ganun. Kilala niyo ba ako? Bakit parang patama sa akin lahat? Di ba may mga ganyan? Ano yan pagtatapik ng Lord? Pangungusap ng Lord sa atin? Kaya kapag tinapik ka na ni Lord, makinig ka na. Malaking check. Grabe pa ang pag-touch ng Lord. Amen. Magpatapi ka na. Wag nang matigas ang puso. Wag nang matigas ang ulo. Yes, ikaw na nanonood ngayon. Wag ka nang magtigas-tigasan. Okay? Oo, hindi ako yon. Si Lord yung nangungusap. Ako ay instrumento lamang ng Diyos. Opo, alam nyo, ang pagkakaiba nating mga Kristiyano, well, believers, nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkakasala, pero agad-agad tayo nagre-repent. Agad-agad tayong kino-convict ng Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya, mahuhulog sa kasalanan pero tatayo agad. Babangon agad. Pero yung mga iba kasi, yung mga hindi mananampalataya, nahulog sa kasalanan, in-enjoy ang kasalanan, nabuhay sa kasalanan. Pero tayo, there's always this conviction. Uy, mali ang ginagawa mo. Uy, kailangan may ayusin ka. Diba? May naririnig tayong tinig ng Diyos na, kailangan kong tanggalin to sa akin. Kailangan kong baguhin to. Yan yung kaibahan natin. Nahuhulog tayo sa kasalanan, pero hindi tayo nabubuhay. Hindi natin kayang mabuhay sa kasalanan. Kasi hindi ka patutulugin ng Holy Spirit. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Maniwala ka. May takot, di ba? Naku, pag may nangyari sa akin, tapos nabubuhay ako sa kasalanan, saan ako mapupunta, di ba? May ganyan tayo Kaya ang ginagawa mo agad, you repent. Nagre-repent ka agad-agad, humingi ka agad ng tawad sa Diyos. Tapos inaayos mo ulit yung buhay mo. Lahat tayo nagkakasala. Pero agad-agad tayong humihingi ng kapatawaran at palaging pinipiling bumalik sa Diyos. Kaya ikaw ngayon, na nanonood, balik ka na kay Lord. Balik ka na kay Lord. Amen. I like how you teach us kausapin si Lord. Yes po. Ganun ako makipag-usap kay Lord Na parang best friend ko talaga siya. Susumbong ako. Pag may umaaway sa akin, sinusumbong ko lang kay Lord. Ganun. Ay, parang bata. Lord, ikaw ang bahala sa kanila. Ganun. Tama. Yes po. I-upload natin. After nito, i-upload ko na yung mga naiwan. Marami na akong assignment sa inyo. Just go back. So, number 4 and the last. Number 4. We love you, Saijay. Attend ka lagi dito. Attend kayo lagi dito. Sa lahat ng mga bago, I would like to encourage you to join our community, to join our group chat. Malaking tulong to sa bawat isa. Number 4. Okay, 4. End this year with gratitude, not regret. End this year with gratitude, not regret. Amen. End this year with gratitude and not regret. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Give thanks in all circumstances. Yeah, thank you so much din po, Tita Marlene. Amen.
Ang pagpapasalamat po sa Panginoon ay pagre-realign ng ating mga puso. So before we step sa year 2026, we must pause and pray. Tapos sabihin natin, Lord, thank you for what you gave, what you withheld, and what you taught. Sabihin nga natin yon. Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, Lord, thank you for what you gave, what you withheld, and what you taught. Salamat sa mga bagay na binigay mo, sa mga hindi mo binigay, at sa lahat ng mga tinuro mo sa akin. Salamat, Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians 5 verse 18. Amen. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya, na ginawa niya, at patuloy niyang gagawin sa ating buhay. So gratitude closes the year with peace and opens the next with faith. Amen? Magpapasalamat tayo sa ating pong Panginoon. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pasasalamat. Lord, thank you, diba? Thank you po talaga. With subtitle, nako po. Parang meron ata sa YT na may subtitle. Pwede kayo mag-ano nun. Amen. So, yan po, yung apat na points. Still standing, still following. Number 1, God was faithful even when the year was hard. Not everything you lost was a loss. You are still called, still chosen, still loved. And let us end this year with gratitude and not regret. Wag na po tayong manghinayang, mga kapatid. Wag mo nang panghinayangan yung mga bagay na yon. Wag mo nang panghinayangan yung mga tao na yon. Okay? Let God be God. Hayaan mong kumilos na ang Diyos sa buhay mo. Kasi hanggat meron kang pinanghahawakan sa mga tao, hindi ka makaka-move on eh. Hindi ka makaka-move forward. Okay, hindi kawalan. Ako na magsasabi sa inyo. Hindi kawalan yung mga bagay at mga tao na iniwan natin ngayong taong to. Okay? Huwag kang mabuhay ng may panghihinayang. Kasi hindi ka totally makakalaya. It's the right time for you to soar greater heights for Jesus. At magagawa mo lang lumipad, pumailan lang, kung bibitawan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Are you ready to let go of those people, of those things, of those connections, of those plans na nabigo ka, of those opportunities? Are you ready? Handa ka na ba? Nakalimutan ng lahat ng ito. Kahit mahirap, hi Ate Jazz! Advance Happy New Year po. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit iiyak ka gabi-gabi, handa mo na ba talagang iwan yan? Are you sure? Again, this year required letting go. Mga connections na magtatapos, mga planong nabigo, mga pintuang nagsara ng masakit. Let go. Let go. Kahit hindi mo pa naiintindihan sa ngayon, mahirap na pupunta tayo sa 2026 na meron ka pang pinanghahawakang mga kabigatan sa iyong puso. Let go and let God. Amen. So yeah, God bless po
So for our prophetic encouragement, God is not asking you. Oh, God bless po Ate Vern. Amen. New beginnings for 2026. God is not asking you to carry 2025's weight into 2026. He is asking you to carry faith. What broke you this year will not define you next year. And what delayed you this year will not deny you next year. Amen. What broke you this year will not define you next year. What delayed you this year will not deny you next year. Amen. Yeah, goodbye 2025. Lahat ng mga burdens, lahat ng mga hurts, ng mga pain, sige po sabihin natin, goodbye 2025. Yan. Ang babaunin lang natin dyan, mga aral. Okay? Pero lahat ng mga sakit, lahat ng hirap, lahat ng pasakit, lahat ng nagbigay sa inyo ng mga weights, goodbye 2025. At sabihin po natin, welcome 2026. Amen. Welcome 2026. God's divine favor, blessing, and my declaration that 2026 will be the season and will be the year of abundant harvest. Amen. The year of abundant harvest para sa lahat ng TikTok community po natin. Aanihin na po natin ang lahat ng katugunan ng ating pong mga panalangin. Amen. So as 2025 ends, may this be our prayer. Lord, we release what was and we receive what will be. This is our prayer. Lord, we release what was and we receive what will be. Sinusuko na natin, binibigay na natin sa Diyos ang mga nakalipas na at tinatanggap natin ang mga bagong bagay mula sa Panginoon. We end this year not perfect but grateful, not fearless but faith-filled, not empty but still standing. And as we step into the next season, may it be said of us, we did not just survive 2025, we followed Jesus through it. Amen. Amen. And amen. Hindi lang tayo basta nakasurvive ngayong taong ito. Sumunod lang tayo sa Panginoon. And we will thrive. We will thrive this 2026. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So sige po, mag-pray muna po tayo. Then later on, ang atin pong session 2 ng atin pong crossover. Amen. Grabe, natapos na yung background music. Amen. Praise the Lord. Sige po, mag-pray muna po tayo. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sige po, best clap of praise to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ako, background music ko, sa YT lang to sa Red App. Moment with God. Yeah, Moment with God. Hallelujah, Jesus. Father and Holy Spirit, we glorify you. We honor you, Lord. Thank you, God. Panginoon, kulang po ang salitang salamat. But allow us, Lord, to still say it. Thank you po.
Maraming, maraming, maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for carrying us sa lahat ng mga ups and downs namin ngayong 2025. Through every high and every low, you are still there. Nandyan po kayo, Lord. Sa oras po na ito, we release pain, we release regret, and disappointment into your hands. Salamat po sa lahat ng mga aral. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo ngayong taong ito. And as we step into a new year, Lord, restore our strength, realign our hearts, and restore our passion for you. We trust you, Lord, with what's next. Magtitiwala lang po kami sa iyo, Panginoon. Because I always believe na ikaw lang ang nakakaalam ng aming nakaraan, ng aming kasalukuyan, at ng aming hinaharap. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming mga buhay. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Panginoon, ang pagtataas ng kamay na ito ay pagpapakita ng pagsusuko namin ng aming mga buhay sa iyo. Panginoon, mangyari at maganap ang perpektong kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Iniiwan na po namin ang 2025, ang lahat ng mga sakit, lahat ng mga pangyayari na na-disappoint kami, nasaktan kami, natakot kami, may mga regrets kami, may mga missed opportunities kami, Lord. At binabaon po namin lahat ng mga aral, ang iyong mga salita, ang iyong pangako, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan, ang pananampalataya namin sa iyo. Baon-baon po namin sa 2026, Lord. Lord, we trust you. Napakaganda ng gagawin mo sa aming mga buhay at magpapatuloy po kaming kilalanin ka, papurihan ka, mahalin ka, sambahin ka at maglingkod po sa iyo, Panginoon. Lord, I declare that 2026 is the year of abundant harvest for all of us here in our community. Sa TikTok community po na ito, Lord, ibubuhos mo ang iyong mayamang pagpapala, Panginoon. Ang iyong mayamang habag at biyaya sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Take full control sa lahat ng mga gagawin namin sa araw na ito. Sa huling araw na ito, Lord God, patuloy na lamang po na malugod ka, mabigyan ka ng pinakamataas na karangalan. At sa gagawin po naming session 2, Panginoon, ng aming crossover, hanggang mamayang madaling araw, hanggang pagtawid namin bukas, Panginoon, naniniwala po kami na ang presensya mo ang mararanasan po namin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga answered prayers, sa mga testimonies, Lord. Kayo na rin po ang bahala sa mga pangangailangan ng aking mga kapatid. Ano man po ang kailangan nila, pagpapala, kagalingan, financial provision, Lord, peace of mind, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang magbibigay ng lubos na kagalakan sa kanila, Panginoon, as they continue to delight themselves unto you, Lord, grant the deepest desires, grant the deepest longings of their heart in the name of Jesus. Gumawa ka, Panginoon, ng himala sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. At sa iyo na po namin maingat na ibinabalik at ibinibigay ang lahat-lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Hallelujah! Sa lahat po ng mga bago na nanonood, pwede po kayong mag-join ng amin pong FB community at ng group chat. Kung gusto nyo pong maka-join, mag-chat lamang po kayo sa akin sa FB Messenger, Harold Nicolas Cruz, at dito sa TikTok para masend ko po sa inyo yung instruction. Amen and Amen. Praise God. So ngayon po, agad-agad na tayo. We are now in day 2, mga kapatid. Crossover Session 1. Yeah, Session 1. So ngayon po, mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng 4 sessions for the whole day. First session will be to ngayong moment na ito. At yung sessions 3 to 4, mamayang gabi po iyan. Okay? It would happen later in the evening. Pero before that, ito ang gagawin natin ngayon during the day. Ang instruction sa atin, you will go before the Lord today and explain to Him why you are embarking on this prayer and fasting journey.
Okay? So tayo mismo personal ay lalapit sa Panginoon. Mamaya po 11 p.m. Nasa bahay na po ako noon. Kaya magla-live lang po ako dito sa TikTok. Okay? Medyo maingay na po doon pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. 11 p.m. Okay? Basta buksan nyo lang po yung TikTok nyo. Okay? At sumunod po kayo sa akin. Okay, Isaiah 41 verses 20 Isaiah chapter 41 verse 21 sabi dito, "Produce your cause," said the Lord. "Bring forth your strong reason," said the King of Jacob. So mga kapatid, let us be sincere, no? Sabihin natin sa Panginoon, i-explain natin sa Lord bakit mo pinagpapatuloy itong prayer and fasting journey. Bakit ka nandito at gusto mong sumama sa crossover na ito? So give Him the reasons. Sabihin mo kung may mga pinapanalangin ka, kung may mga gusto kang mangyari sa buhay mo ngayong 2026, you explain it to Him. Okay? So I will give you time, 5 minutes, para po i-explain sa Lord ang lahat. Sabihin mo lang, Lord, kaya po ako nandito, nagpe-prayer and fasting. Kaya gusto ko pong tapusin itong crossover 2026 dahil ganito, dahil ganyan. Dahil ang gusto ko po ganito, ang panalangin ko ganito, Lord. Okay? So, yon. So, be specific. Okay? Be specific. So, yon ang gagawin natin ngayong umaga. Siguro 5 to 10 minutes will do. 5 to 10 minutes. Tapos, ang susunod na gagawin natin ay magkakaroon kayo sa loob ng 5 araw. Okay? So, kayo ang mamimili kung anong oras kayo magpe-pray sa Lord. Ayan. So, this one. So, hanap kayo dyan ng oras. So, kung 12 midnight, 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., or 6 p.m. So, mamimili kayo ng oras dyan kung saan kayo magpe-pray. Depende sa inyo. So, mag-a-alarm kayo sa cellphone nyo ng oras na yan, tapos magpe-pray kayo. Okay? During that time. Maganda siguro na mag-pray kayo during your fasting. Kung anong oras kayo naka-fast, doon kayo mag-pray. No? Prayer lang sa Lord. Magpe-pray ka lang sa Lord. Okay? So, I will give you time. It's already 11:35. Magtapos tayo 11:45. Amen. So mag-pray tayo. Sabihin natin yung reason natin. Sabihin natin kayo, i-explain natin, why do you want to embark on this journey? Why you are embarking on this prayer and fasting journey? What are your reasons? Explain it to God. Okay, go. So 11:45. Thank you, Jesus.
sabihin po natin sa Panginoon yung mga deepest, mga long-standing prayers po natin. Okay, yung mga gusto nyong mangyari ngayon 2026. Yes po, ano lang po, personal prayer. Personal prayer po. You pray to God, you explain your reason. I am also praying po personally, matatapos tayo ng 11:45.
Amen. Hallelujah. So God is good po. Praise God. Salamat sa lahat naman nakiisa sa panalangin pong iyon. Alam ko po na napakinggan ng Diyos ang reasons, yung mga explanation po natin, bakit tayo nandito, bakit natin ginagawa ito. And yes, I also prayed for you po. Pinanalangin ko po kayong lahat, na lahat po ng inyong mga pinanalangin ay katagpuin ng atin pong Panginoon. Sinama ko na lahat sa prayer ko ngayon. Lahat-lahat. Amen. Ang sarap. Amen. Sarap. I-close ko lang po saglit sa panalangin. Panginoon, lahat po ng mga sinambit na panalangin ng aking mga kapatid, Lord, I claim it. We claim it and we say, yes, Lord. Yes and amen sa lahat ng mga panalangin ito. We are so excited sa mga gagawin mo ngayong 2026, Lord. At pinagkakatiwalaan na po namin sa iyo ang lahat-lahat. Selyuhan mo ng banal mong dugo ang bawat panalangin na aming inusal at sa iyong takdang panahon, sa tamang panahon, magkakaroon ito ng kaganapan. We claim it, Lord. We believe that we receive it by faith in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. God is good. So, God bless po everyone. So, ngayon po, mamimili na lang po kayo ng oras kung anong oras kayo magpe-pray. Okay? So, 12 midnight. Hanggang ano po to? Hanggang January 3. Okay? So, 12 midnight, 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., or 6 p.m. Magpe-pray lang po kayo niyan. Dyan sa oras na yan. Pili lang po kayo ng isa. So, again, I would suggest doon sa oras ng fasting po ninyo. Ayan. Kayo na po bahala. Basta, haharap kayo kay Lord during that time. So, 12 midnight, 3, 6, 9, 12 noon, 3, 6. Starting today, hanggang January 3. Apo. So, mamaya, 12. Pwede dito, 12. Mag-pray na po kayo. Ganyan. Yung oras ng fasting nandun sa GC po yun, kayo mamimili kung anong oras. Opo, go! Lahat ng gusto mag-join, mag-chat na kayo sa akin. Okay? So, mamaya po, magkita-kita ulit tayo. Ang session 2 natin ay magsisimula po ng 11 p.m. So, magla-live na lang ako din sa TikTok and isa-share ko na lang. Pero wala na ako dito nun. Nandun ako sa bahay, kaya hawak-hawak ko na lang yung phone ko nun. Okay? So, maraming salamat din. God bless us all. Ingatan po tayo ni Lord today. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, see you po mamaya. Ngayon, nasa Pulu pa ako. Then mamaya, pupunta na ako sa San Gabriel. Yeah, so abangan nyo na lang po.
Ano yon, Arian? How about po sa 6 to 12 p.m. po? Yes, yes. Yung sa fasting, 6 to 12. 12 to 6, 6 to 12 ulit mamaya. Yes! Ihanda nyo na. Mamaya po yun na yung baby oil. Okay? Ihanda nyo na po yun. Sige po, join lang kayo sa GC. Mag-chat kayo sa akin para makapag-join kayo. Okay? Mag-chat kayo sa akin. Lahat ng instruction ay nasa group chat. Magpe-pray lang po, magpe-pray lang. So ngayon, after nito, download ko na, then upload ko na agad sa social, sa Red app. Sa TikTok or sa FB Messenger, pwede rin. Mas madali kung sa FB Messenger nyo ako i-chat. Okay, so see you guys. Maraming salamat. Sa lahat na mga gusto mag-join ng group chat, mag-chat na kayo sa akin ngayon. Okay? So God bless. Mga kapatid, let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Harold Nicolas Cruz, same name, Harold Nicolas Cruz. Simula po ngayon. Pwede na po kayo magsimula mag-pray ngayon. Pili na po kayo ng oras. Okay? So, yun po. God bless everyone. Paalam po. Pagpalain po tayo ng atin pong Panginoon. Chat na lang po kayo pag may mga concerns kayo, ha? Thank you. God bless everyone. Ingat po tayo. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. Good night and advance. Happy New Year. See you po mamayang 11 p.m. Yes, Neutron. Yes. God bless. Bye-bye. Paalam po. Bye-bye, everyone. End ka na.